We would like to share with you 6 stories of people whose lives have changed through our interventions in the past fiscal year. The Benlot family all had multiple drug-resistant TB, detected and diagnosed through gene expert machines provided by the Department of Health National TB Control Program. Pila ka bulan namong antos, tuig, usa ka tuig ug tunga. Nga inom, suka, kada adlaw, lipong. Nga wa namin nahimong obra de sa balay. Salamat sa bigdako po ni sir. I was involved with them since day one. Si Ma'am Eunice, she was diagnosed, I think, a year earlier, but she decided na nagpaabot siya when mo-open ang health center sa San Carlos. So, treatment was initiated, but it didn't end there. Siya gawing courage sa mo ato nga panahon na musige may inom kay atong pag-inom na mo dami do kay surrender kay ang reaksyon niya tambal grabe. Gidugmok, gigaling niya kung tambal, gihimo, butang nga gamayng Diyos sa baso. Usa na ako giinom, nga 1 week dito na akong antos, pero di gyapon kaya. The Benlot family underwent an intensive 24-month treatment with medications up to 13 pills per day and over 100 to 200 injections. The Benlots pushed through with the treatment, which proved to be a success. Kung ato nga tayo magsalamat lang po mi nga sa among pag-inom ato nga panahon na ay libre. Richeline Jalea was 18 years old when she had her first child. Ang pinasakasakit sa akong kaagi ay nagsakit akong bata. Tapos way ko kabaloon sa akong himuon. Kay, siyempre, bata pa ko, sayo ko namin niyo. Jalea is one of more than 9,000 women who received life-saving maternal and child care information services through our annual Safe Motherhood Caravans. So hopefully, sa tuloy-tuloy natin na Safe Motherhood Caravan, marami pang barangay na marireach natin para ma-help natin sila na kung ano ang plano ng pamilya. Ato kong nagian nakapait na mo nalipay jud ko nakabati ko sa safe motherhood kay mo nagpatakod jud ko sa implant kay parang dili sa usa ko mubusong kay ganahan ko akong bata ko ate manon tadlong. Philip Macaya is a grade 12 student taking the shielded metal arc welding track in Pasay City North High School, Maine. He hails from Iloilo but moved to Manila to study. Mahirap sa probinsya. Malayo yung school sa bahay namin. 3 hours pa yung lakad. Tsaka may mga ilog ka pang dadaanan. Yung ate ko sa Manila, napag-isip-isip kong kausapin siya na kung pwede ako dito. Since grade 9, Macaya worked as an ice cream vendor on weekends to support his financial needs in school and at home. Sa pagdetails ko, nakarating rin ako ng grade 12. Mabilis ako kasi makahanap ng pera dito sa masipag pa lang. Every Saturday and Sunday, tinda pa rin po na ice cream. Yun naman yung inaasahan ko para pagkikitaan. Nakikita ko yung ibang bata, easy lang. Yung sa akin, hirap talaga eh. So, kung mapag-isip-isip mo ng gano'n, susuko ka. Pero pag may pangarap ka, kaya mo naman lampasan.
Nakita namin mayroon siyang eagerness. Actually, gusto na nga niyang graduate, magtrabaho na agad to help his family. Nung matuto siya nung skill, sabi niya, Ma'am, gusto ko pang mag-take ng NC. PBSP funded the National Certificate Assessment of 12 students for SMAL. All of them passed. At si Philip yung isa dun sa nabigyan ng skill, ready na siya for job. Through the Bayanihang Pampaaralan, PBSP and partners also funded the reproduction of 8 TVL track modules and provided materials for SMAL and ingredients for baking and pastry production course. Ngayon po, meron na po akong in situ. Yung certificate niyan, isa yan sa makakatulong para nagpapatunay na marunong ka ng mag-welding. Kung meron ka na noon, madali ka na makahanap ng trabaho ng welders. For communities living in remote areas, part of their daily struggle is to walk for miles or trek steep hills for hours just to fetch water for their basic needs. In Bamban, Tarlac, Ferlinda and her neighbors need to go to the river 4 times a week just to get water for their daily needs. Maaga pa po, madam, bumababa na po kami sa ilog, naglalaba po ng mga damit ng pinag-aaral po ng mga batang damit nila. Mahirap talaga, pero may tumutulong po, madam, para hindi sila mahirapan ng maglakad. Kahit 10 balde po, kaya ko. Tag-isa-isa lang balde, pero yung 10 hindi na maano rito. Kabalik-balik. Kaya sumakit na yung mga paa mo dyan. Pag naglaba kami dito mga kulot, lahat kami, parang pesta nga sa ilog pag marami naglalaba. Doon na po kami kakain po, madam. Pag nagabihan po kami naglalaba doon sa ilog, gagawa kami ng doon sa baba, sa yung kubo. Matutulog na kami doon. Madam, kung makikita nyo lang po yung karanasan namin talaga, madam. Nung bata po ako, mga tatay ko, sinasama po ako. Natutulog po kami sa ilog, madam, sa tabi ng ilog. Through our commitment to provide clean and safe water for waterless communities in the country, Ferlinda and her fellow residents in Barangay San Martin now enjoy the benefits of a potable water system that was installed close to their homes. Malaking tulong po yung gripo sa amin. Yung 10 taon po ako kumatang, di po naranasan na nakakaigip sa tabi kong bahay ng gripo. Pero ngayon po, madam, 34 na po ako, naranasan ko na pong sa tabi ko na po yung gripo sa bahay namin. Maraming salamat din po sa mga gripo. Lahat po ng mga tao rito, nakakaligo, nakakaigip, pagkatapos pinaglalaba po sila ng mga damit nila. Before the end of the fiscal year, we launched the Business Sustainability Framework in the Bangsamoro, which aims to increase business investments in the region. Edwin Intik and Farid Singkala are just 2 of the many beneficiaries of companies in Mindanao which adopt the Business Sustainability Framework in the Bangsamoro. Maayo ang akong pagpanarbaho tungod kay nagkaanak ko, nag-eskwela sa Matling. Human siya sa pag-eskwela, gumikan sa pagtrabaho na ko din sa Matling. Junior supervisor siya sa planta. Ang isa, HR, karon nana siya trabaho. Itagaan mi og kuan sa yuta nga among itrabahoan para magtanom og kasaba. Kuan ila ra pong paliton dugang sa amo ang income nga kuan sa amo ang inadlaw nga panginabuhi. Ang Agomil, sila po ay nagbibigay sa amin ng mga technology, gikonsulta kami, gipaseminar kami kung paano alagaan ng oil palm,
paano i-maintain hanggat sa pag-harvest na. Nung dumating si Agumel dito, ang dami-daming nagkaroon ng yung mga walang trabaho, nagkakaroon ng trabaho ngayon. Pati yung sa mga ibang komunidad, nandito sila, nakatrabaho sila dito. All these triumphs and transformation in the lives of our beneficiaries would not be possible without your unwavering support and commitment to our mission. Akong bata karon, 1-year-old na, ug karon among plano sa kumbana na mo magtukod sa amig balay, usa mo busong kog utro, parang ang akong nagian sa unang mga kasakit, di ko ganahan na mo balik pa, ug okay na. Nagpasalamat lang po yung dako sa programa sa PBSP kay dako gyud siya kay natabang namo. Maraming salamat po kasi isa ito sa paraan para matuto kami ng gusto na pasana yung sarili. Maghinaon ta po tani ko nga magpadayon tayo yung programa kay daghang pa kay pasyente nga parehas namo nga angay gyud tay tabangan. Alam namin po, madam, taga Maynila po kayo, pero pumunta pa po kayo dito na magpaano kayo sa tubig sa mga katutubo po, madam. Kaya maraming salamat po, madam. Nakakatulong rin po ito sa amin sa pag-angat sa buhay. Pag-igihan ko lalo yung pag-aaral ko para mapagtapos. Para next time, pag umangat na kami naman tutulong sa iba. As we move towards the next fiscal year, let us continue building our legacy of uplifting lives. Let us continue to be united to end poverty.